Si Alice Go o Goa Ping by Vice President Sara Duterte against him and his family. Nagpahirap pa umano ang mataas na presyo ng mga bilihin. Motu proprio investigation sa Duterte drug war. Halos kulelat pa rin ang mga estudyanteng Pinoy sa mga subject na yan, pati sa science. Sa lipunang magulo, puno ng takot, pangamba, panganib at pag-aalinlangan. Ano ang pangarap mo? Pangarap kong umangat ang aking mga kababayan ng walang tinatapakang tao. Sana unti-unti nating makamit ang magandang kinabukasan ng sabay-sabay. Kakayanin nating makaahon sa alon ng buhay nang hindi nakikipagkompetensya at hindi ninanakawan ng mga pangarap ang mga kapuspalad na lumalaban ng patas. Pangarap kong masenso sa buhay kasama ang aking pamilya. Pagiging doktor ng mga katulong sa iba para sa tahanan na hindi problema ang pera. Para sa sarili na maging masaya at para sa kinabukasan na aking inaasam-asam. Pangarap ko magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad ng lahat sa edukasyon at trabaho, anuman ang kanilang kasarian, edad o estado sa buhay. Dahil naniniwala akong ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng buong bansa. Pangarap ko ang isang mundo kung saan ang bawat bata ay may pagkakataong makapag-aral. Naniniwala ko na ang edukasyon ang pinakamalakas na sandata laban sa kahirapan at kawalan ng katarungan. At pangarap ko rin na ang bawat batang Pilipino ay may libro sa kanilang kamay, hindi armas o latang panglimos. Pangarap ko ang isang bayan na malinis, ligtas sa anumang polusyon at may maayos na pagkalinga sa ating inang kalikasan. Kinakailangan natin ng sustainableng pag-unlad na kung saan isinasakatuparan ng bawat isa at ng pamahalaan ang mga polisiya at aktibidad na hindi nagdudulot ng pagkawasak ng ating kapaligiran at pagkaubos ng ating mga likas na yaman. Sana hindi ito manatili sa mga pangarap lamang. Ilang buwan na lang, eleksyon na. Magsisilabasan na naman yan sila. Lalapit na naman sa mga tao. Siya na naman? Wala nang bago? May ginawa ba yan? Artista? Tas tatakbo? Dating nakulong tas patatakbuhin. Di ba may minulsay ang kaba ng bayan? Hindi pa ba ba tayo tututo tututo mula sa kanila? Dati, hindi nabibigyan ng boses ang kabataan. Minamaliit at minsan inaapak-apakan. Ngayon, nakatindig na kami at lumalaban. Pagkakataon na rin naming bumoto sa darating na halalan. Piliin natin ang mga taong may husay, talino at mapagkakatiwalaan. Mga hindi nabahiran ng anumang pagkawilan. Piliin natin ng taong mag-aangat ng mga nasa laylayan. May respeto at pagpapahalaga sa ating karapatan at kalayaan. May pagmamahal sa bayan at kalikasan. Higit sa lahat, yung taong hindi nanunukulan para sa sariling kapakanan. Ang pagboto ay isang pagpapasya sa direksyon ng isang bansa. Bago bumoto, dapat magsaliksik at kilatisin ng mga kandidato. Piliin ang may mga kredensyal at totoong makakatulong sa ating bansa. Meron tayong dapat sa alang-alang bago bumoto. Una, alamin kung saang presinto ka boboto. Pangalawa, maghanda ng maangkop na gamit tulad ng tubig habang naghihintay. Pangatlo, pumunta sa angkop na kwarto kung saan ka ay tinalaga. Pang-apat, kunin ang iyong balota at bumoto. Siguraduhin maayos ang pagbilog o pag-itim. Pang-lima, ipasa na ang balota. Tandaan, bumoto ng matalino para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kaya naman, ako, ikaw, tayo ay bumoto. Para sa pamilya, Para sa edukasyon. Para sa kalusugan. Para sa kalikasan. Para sa mga manggagawa. para sa magsasaka at mangingisda, Para sa mga lumalaban ng patas. Para sa ating karapatan. Para sa kaunlaran. para sa kalayaan, At para sa kinabukasan ng bayan.